Magandang gabi at maligayang pagbalik sa ating munting kwentuhan bago matulog. Sa gabing ito, dadalhin kita sa isang kakaibang panaginip. Isang panaginip na paulit-ulit, tila may gustong sabihin, ngunit mahirap maintindihan. Kaya humiga ka na, ipikit ang iyong mga mata, at hayaan mong ang kwento ng paulit-ulit na panaginip ang maghatid sa iyo sa isang tahimik na paglalakbay sa gitna ng iyong isipan. Tahimik ang gabi. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng bentilador sa tabi ng kama ni Lara. Mahina ang ilaw sa kwarto at sa labas, maririnig ang kuliglig na tila may sariling awitin. Pumikit si Lara, tulad ng dati. Pagod siya mula sa mahabang araw sa tindahan. Ngunit habang unti-unting lumulubog ang kanyang kamalayan sa antok, muli na namang bumalik ang parehong tanawin. Isang bahay sa gitna ng bukid. Luma. Maputik ang daan. May mga damong tuyo at may hangin na dumadampi sa mga bintana. Sa loob ng panaginip, palaging ganito ang simula. Siya ay nakatayo sa harap ng bahay. Tila isang bisitang hindi inaasahan. Tahimik, walang tao. Pero sa gitna ng katahimikan, naroon ang isang upuan sa ilalim ng bintana. Laging bakante at palaging bukas ang bintana na para bang may hinihintay na papasok o lalabas. Hindi niya alam kung bakit ganoon. Sa una, inisip niya, baka ordinaryong panaginip lang. Ngunit nangyari na ito 3 gabi sunod-sunod. Parehong bahay, parehong upuan, parehong hangin na malamig at may amoy ng lupa. Sa panaginip, palagi siyang naglalakad papunta sa pintuan. Palaging nakahawak ang kamay niya sa seradura, ngunit hindi niya kailanman mabuksan. Parang may pumipigil. At tuwing gigising siya, palaging may kakaibang pakiramdam sa dibdib. Hindi takot, hindi saya, kundi parang may kulang. Pagmulat niya ng mata, makikita niya ang kisame ng kanyang maliit na kwarto. Nakapatong sa tabi ang kanyang lumang cellphone at maririnig ang tahimik na tiktak ng orasan. 3:00 ng madaling araw. Napabuntong hininga siya. Bakit ko na naman napanaginipan iyon? Mahinang sabi ni Lara habang tinititigan ng kisame. Wala namang kakaibang nangyari sa araw niya. Nagsimula lang siya sa trabaho. Nag-asikaso ng mga paninda. Nakipagkwentuhan sa mga suki. Walang bago. Wala namang koneksyon sa lumang bahay na yun. Kung totoo man talaga iyon. Nang sumapit ang umaga, tila mabigat pa rin ang kanyang ulo. Habang nagtitimpla ng kape, napatingin siya sa labas ng bintana. Ang liwanag ng araw ay tumatama sa mga dahon ng punong mangga. Ngunit sa isip niya, ang imahe ng lumang bahay ay malinaw pa rin. Parang nakaukit sa loob ng kanyang isipan. Siguro stress lang. Bulong niya sa sarili habang iniikot ang kutsara sa tasa. Pero kahit anong paliwanag ang gawin niya, hindi maalis sa isip niya ang tanong, bakit paulit-ulit? Sa mga susunod na gabi, muling bumalik ang panaginip. At sa bawat pagkakataon, tila mas lumalapit siya sa bahay. Mas malinaw ang mga detalye, ang tunog ng hangin sa mga bintana, ang amoy ng lumang kahoy, ang kaluskos ng mga dahon sa paligid. May isang gabing akala niya'y tapos na. Ngunit paglapit niya sa pintuan, may narinig siyang mahina at pamilyar na tinig. Isang boses na hindi niya lubos makilala. Bumalik ka. Nagising siya bigla. Mabilis ang tibok ng puso. Tiningnan niya ang paligid. Tahimik, walang tao. Ngunit ang mga salitang iyon ay malinaw pa rin sa kanyang isipan. Paulit-ulit. Bumalik ka. Hindi na siya nakatulog muli ng gabing iyon. Sa halip, umupo siya sa kama, pinagmasdan ng dilim, at marahang sinabi sa sarili, bakit ko ba napapanaginipan iyon? Sino ang tumatawag sa akin?
Habang dahan-dahang sumisilip ang unang liwanag ng umaga sa kanyang bintana, alam niyang hindi na ito basta-bastang panaginip lang. May kahulugan ito. At kahit hindi pa niya alam kung ano, ramdam niyang kailangan niyang sagutin ang panawagan ng panaginip. Maagang nagising si Lara kinabukasan. Malamig pa ang simoy ng hangin at sa labas ay nag-uumpisa palang sumikat ang araw. Habang nag-aalmusal, paulit-ulit pa rin sa isip niya ang mga salitang narinig niya sa panaginip. Bumalik ka. Hindi niya alam kung bakit. Pero may kakaibang hatak ang mga salitang iyon. Parang may tumatawag mula sa malayo. Isang tinig na hindi niya kayang baliwalain. Pagkatapos niyang maghanda, nagpasya siyang maglakad-lakad palabas ng bayan. Gusto lang daw niyang magpalamig ng isip, sabi niya sa sarili. Pero sa totoo lang, gusto niyang malaman kung bakit tila pamilyar sa kanya ang bahay sa panaginip. Tahimik ang daan, may mga ibon sa poste, may ilang batang naglalaro sa gilid ng kalsada. Mula sa malayo, tanaw ang mga bukirin na may halong hamog. Habang naglalakad si Lara, hindi niya napansin kung gaano kalayo na ang kanyang narating. Hanggang sa napadpad siya sa isang kalsadang hindi pamilyar. Makitid, may mga puno sa magkabilang gilid at tila bihira ang dumadaan. Habang naglalakad siya roon, unti-unting bumagal ang kanyang mga hakbang. May kung anong pakiramdam sa dibdib. Parang deja vu, at doon niya ito nakita. Ang lumang bahay mula sa kanyang panaginip. Napahinto siya. Ang bawat detalye ay pareho. Ang kulay ng dingding, ang anyo ng bintana, ang upuan sa ilalim nito, maging ang direksyon ng hangin at ang tunog ng mga dahon ay kapareho ng sa kanyang panaginip. Tila bumagal ang oras. Hindi ito totoo. Mahinang bulong ni Lara. Ngunit alam niyang hindi iyon panaginip. Naroon ang bahay, totoo, tahimik, at tila matagal nang nakatayo roon. Lumapit siya sa gate. Kinakalawang na ang bakal at may mga damong tumubo sa paligid. Sumilip siya, pero walang tao. Tahimik lang. Tanging hampas ng hangin sa bintana ang maririnig. Naramdaman niyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Gusto niyang pumasok, pero may humahad lang sa kanyang loob. Kaya umupo na lang siya sa isang malaking bato sa tabi ng kalsada. Pinagmasdan niya ang bahay at napansin niyang may isang piraso ng kurtina sa bintana na gumagalaw. Para bang may taong sumisilip mula sa loob. May nakatira kaya? Tanong niya sa sarili. Ngunit walang sumasagot, walang ingay. Walang kahit anong senyalis na may tao roon. Makalipas ang ilang minuto, tumayo siya at sinubukang tawagin. Hello? Tao po. Walang tugon. Ngunit sa di kalayuan, tila may aninong dumaan sa bintana. Mabilis lang, parang iglap ng hangin. Bigla siyang kinilabutan. Ngunit hindi takot ang naramdaman niya, kundi kuryosidad. Siguro, may nakatira pa talaga rito. Bulong niya. Nagpa siyang bumalik na muna siya sa bayan. Pero bago siya umalis, napatingin ulit siya sa bahay. May kung anong kakaibang koneksyon ang nararamdaman niya. Parang may parte ng sarili niyang naiwan doon. Habang naglalakad pa uwi, hindi niya mapigilang lingunin paminsan-minsan ang bahay sa likod niya. At sa bawat lingon niya, tila mas lalong lumalabo ang hangin sa paligid nito. Hanggang sa tuluyang magmistulang parte lang ng tanawin. Parang isang panaginip na nagkatawang totoo. Kinagabihan, habang nakahiga na si Lara, naaalala pa rin niya ang nakita. Hindi niya alam kung bakit, pero napangiti siya. May halong takot at tuwa. Parang natagpuan niya ang isang bagay na matagal nang hinahanap ng kanyang isip. Ngunit nakalimutan ng kanyang puso. At bago siya tuluyang makatulog, marahan niyang sinabi, babalikan kita bukas.
At sa pagsasara ng kanyang mga mata, ang imahe ng bahay sa bukid ay muling lumitaw. Ngunit ngayon, tila mas maliwanag, at sa bintana, may aninong nakaupo sa upuang madalas niyang makita. Muling nagbalik si Lara sa bahay sa bukid kinabukasan. Ang araw ay banayad at may mahinang simoy ng hangin na dumadampi sa kanyang pisngi. Habang naglalakad siya papunta sa kalsadang iyon, ramdam niya ang kakaibang kaba at pananabik na hindi niya maipaliwanag. Parang tinatawag talaga siya ng lugar na iyon. Pagdating niya sa tapat ng bahay, napansin niyang hindi na ganoon kalakas ang hangin tulad kahapon. Tahimik ang paligid at ang mga dahon ng punong nasa gilid ng bahay ay marahang gumagalaw lamang, at doon niya ito nakita. Sa ilalim ng bintanang palagi niyang nakikita sa panaginip, may matandang lalaki na nakaupo sa lumang upuan. May hawak itong tungkod at nakatanaw lang sa malayo. Puting-puti ang buhok, medyo gusot ang damit, pero ang mukha nito ay payapa at may ngiti. Sandaling natigilan si Lara. Ang upuang iyon mismo ang nasa panaginip niya. At ngayon, hindi na bakante. Lumapit siya ng dahan-dahan. "Magandang umaga po," mahina niyang bati. Tumango ang matanda, bahagyang ngumiti, at tumingin sa kanya. "Magandang umaga rin, iha," sagot nito sa mabagal at banayad na tinig. "Pasensya na po kung istorbo ako," sabi ni Lara. "Napadaan lang po ako." Ang totoo, parang nakita ko na po itong bahay na ito. Ngumiti ang matanda, sabay sabi, "Hindi lang parang, nakita mo na nga ito." Napakunot noo si Lara. "Po." Tumawa ng mahina ang matanda, isang tawang halos pabulong. "Matagal na kitang nakikita rito. Madalas kang dumadaan pero hindi ka pumapasok." Nanlamig si Lara. Paano niyang malalaman iyon? Hindi naman siya talaga pumapasok. Sa panaginip lang. Pero hindi niya na lang iyon sinabi. Siguro, nagkakamali lang po kayo," sagot niya. Ngunit ngumiti lang ang matanda, sabay sabing, "Siguro nga." Tahimik silang pareho. Tanging huni ng ibon at ihip ng hangin ang maririnig. Tinitigan ni Lara ang bahay. Malapit na siyang magtanong muli nang mapansin niyang bukas ang pinto. Unang beses niyang nakita iyon na bukas. "Dati po bang may nakatira rito?" tanong ni Lara. "Matagal na," sagot ng matanda. "Ngunit matagal na ring wala." "Hindi niyo po bahay ito?" "Sa isang banda, oo. Sa isa pa, hindi na." Hindi na muling nagsalita ang matanda pagkatapos noon. Nakatitig lang ito sa malayo, tila nag-iisip. Habang si Lara naman ay nakaramdam ng kakaibang kapayapaan sa tabi nito. Parang matagal na niyang kakilala. Hindi siya natatakot. Sa halip, parang gusto niyang manatili ron, kahit sandali lang. "Ang ganda ng hangin dito," sabi ni Lara. "Parang laging kalmado. Parang laging 5:00 ng hapon." Tumango ang matanda. "Kapag marunong kang makinig, kahit ang hangin ay may kwento." Ngumiti si Lara. Matagal silang nanatiling tahimik. At bago siya tuluyang umalis, narinig niyang sinabi ng matanda, "Bumalik ka muli bukas, iha. May ipapakita ako sa iyo." Napatingin siya, pero hindi na niya ito tinanong pa. Tumango na lang siya. "Sige po, babalik ako." Habang naglalakad siya palayo, ramdam niyang may mga matang nakamasid sa kanya. Paglingon niya, naroon pa rin ang matanda sa upuan. Nakangiti, nakatanaw. Parang pinapanood siyang unti-unting naglalaho sa daan. Pagdating niya sa bahay, gabi na. Habang nakahiga, hindi mawala sa isip niya ang ngiti ng matanda. Pamilyar. Mainit. Parang nakita na niya noon pa. At bago siya makatulog, muling bumalik ang panaginip.
Ngunit ngayon, hindi na siya nasa labas ng bahay. Nasa harap na siya ng pinto at sa loob, naroon ang matandang lalaki. Nakaupo at nakangiti sa kanya. Pagising niya, mahina niyang sinabi sa sarili, "Babalik ako," gaya ng sabi niya. Kinabukasan, bago pa man sumikat ng tuluyan ng araw, gising na si Lara. May kakaibang pakiramdam sa dibdib. Hindi takot, kundi tila isang banayad na paghila mula sa loob. Alam niyang kailangan niyang bumalik sa bahay. Hindi niya alam kung bakit, pero sigurado siya. Ang matandang lalaki ay may gustong iparating. Habang naglalakad siya sa makitid na daan papunta roon, napansin niyang mas maliwanag ngayon ang paligid. Ang mga punong dati malungkot tingnan, ngayon ay tila may sigla. Ang hangin ay may halong amoy ng mga tuyong dahon at lumang kahoy, at sa bawat hakbang, parang naririnig niya ang mga huni ng alaala. Pagdating niya sa bahay, naroon muli ang matandang lalaki sa parehong upuan. Ngumiti ito nang makita siya. "Magandang umaga, iha," wika ng matanda. "Magandang umaga rin po," sagot ni Lara at marahang lumapit. Tahimik silang sandaling nagmasid sa paligid. Sa likod ng bahay ay may mga puno ng mangga at sa malayo, tanaw ang mga bundok na natatakpan ng manipis na ulap. Tahimik, payapa, parang walang oras. "Sinabi niyo po kahapon na may ipapakita kayo sa akin," mahinang sabi ni Lara. Tumango ang matanda. "Tama, pero bago ko ipakita, kailangan mo munang maalala." "Alala?" tanong niya. Ngumiti ang matanda. "Oo, may mga bagay na hindi mo alam na nawala." Bumuntong hininga si Lara. "Hindi ko po alam ang ibig niyong sabihin." Ngunit bago pa siya muling makapagsalita, naramdaman niyang tila humina ang hangin sa paligid. Parang may dumaan na malamig na alon sa kanyang katawan. Pagdilat niya, napansin niyang nagbago ang paligid. Ang bahay ay tila mas bago, mas maaliwalas. Wala na ang mga damo. Ang mga bintana ay malinis. At mula sa loob ay naririnig niya ang mga tawa ng isang bata. Napatigil siya. Lumapit siya sa bintana at sumilip. At doon niya nakita isang batang babae na nakaupo sa sahig, naglalaro ng mga lumang laruan. Sa tabi nito, isang matandang lalaki nakahawig ng lalaking nasa upuan. Magkausap sila, magkasabay na tumatawa. "Lolo, sabay po tayong magtanim mamaya, ha?" Narinig niya ang tinig ng bata. At sa sandaling iyon, napagtanto niyang ang batang iyon ay siya, si Lara, noong maliit pa. Biglang namuo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya maalala kung kailan niya huling naisip ang bahay na ito o ang kanyang lolo na matagal nang pumanaw. Ngayon lang bumalik ang lahat. Ang matandang lalaki sa labas ay tahimik lang na nakatingin sa kanya. "Naalala mo na," wika nito. Marahan siyang tumango habang pinupunasan ng luha. "Ito po pala ang bahay ni Lolo," sabi niya sa nanginginig na tinig. "Oo, iha," sagot ng matanda. "Matagal mo na akong hindi dinadalaw." Nabigla siya. "Lolo," ngumiti ito, at sa sandaling iyon, naramdaman niyang bumigat ang hangin, ngunit magaan ang kanyang puso. Parang tinanggalan ng bigat ang kanyang dibdib. "Akala ko po panaginip lang to," sabi ni Lara. Ngumiti ang matanda. Hindi lahat ng panaginip ay katang-isip. May mga panaginip na paalala. May mga panaginip na daan para maalala mo kung saan ka galing. Tahimik silang pareho. Ang hangin ay dumaan sa pagitan nila. Dala ang amoy ng mga lumang alaala. "Bakit po ako laging nananaginip ng bahay na ito?" tanong ni Lara. "Dahil nakalimutan mo. At gusto kong maalala mong hindi ka kailanman nag-iisa. Laging may tahanan sa puso mo, kahit saan ka mapunta."
Sa mga salitang iyon, tila bumalik lahat ng alaala ni Lara. Ang mga hapon na magkasama silang kumakain ng mangga, ang mga gabing nagkukwentuhan sila bago matulog, ang mga tawa, at ang mga yakap na matagal na niyang hindi naramdaman. Ngunit nang pumikit siya sandali at muling dumilat, wala na ang matanda sa harap niya. Ang upuan ay bakante. Ang bahay ay bumalik sa pagiging luma at tahimik. Naiwan siyang mag-isa, ngunit hindi na siya malungkot. Lumapit siya sa upuan at napansin ang isang lumang litrato sa ilalim nito. Kinuha niya iyon at nang tingnan, nandoon ang larawan ng batang babae at ng matandang lalaki. Magkahawak kamay, magkatabi sa ilalim ng bintana. Mahigpit niyang niyakap ang larawan. "Salamat, Lolo." Mahinang bulong niya. Habang papalubog ang araw, umupo siya sa parehong upuan kung saan laging nakaupo ang kanyang lolo. Sa katahimikan ng hapon, marahan niyang narinig ang pamilyar na tinig. Mahina, tila mula sa hangin. "Bumalik ka lang kapag kailangan mong maalala." Ngumiti siya at marahang pumikit. Sa puso niya, alam niyang hindi niya na kailangang hanapin pa ang bahay sa panaginip dahil dala na niya ito sa loob ng kanyang alaala. Hapon na nang muling bumalik si Lara sa bahay sa bukid. Tahimik ang paligid. Walang hangin, walang huni ng ibon, tanging malambing na ugong ng mga kuliglig sa dikalayuan. Bitbit niya ang lumang litrato na natagpuan niya sa ilalim ng upuan. Malinis na niya itong napunasan at ngayon ay hawak-hawak niya na parang kayamanang hindi mababayaran. Habang naglalakad siya papunta sa bahay, ramdam niya ang katahimikan na hindi nakakatakot, kundi nakakapayapa. Parang tinatanggap siya ng lugar, parang matagal nang naghihintay. Pagdating niya sa harapan ng bahay, muling tinanaw ni Lara ang paligid. Ang mga dahon ng puno ay marahang sumasayaw sa hangin. Ang langit ay kulay kahel, tanda ng paparating na paglubog ng araw. Umupo siya sa lumang upuan, sa mismong lugar kung saan palaging nakaupo ang kanyang lolo. Tahimik lang siya roon. Tinitigan ang bahay, ang mga bintana, at ang daan pabalik sa bayan. Ngayon, alam na niya ang dahilan ng paulit-ulit na panaginip. Hindi iyon basta panaginip lamang, iyon ay paanyaya. Isang paalala mula sa nakaraan, isang pinto na kailangang muling buksan. Hindi para pumasok, kundi para magpaalam ng maayos. Habang lumalalim ang hapon, naramdaman niyang unti-unting humahaplos ang hangin sa kanyang pisngi. Parang yakap ng isang alaala. Muling bumalik sa isip niya ang mga araw na magkasama sila ng kanyang lolo. Ang mga tanghalian sa ilalim ng puno. Ang mga gabing nagkukwentuhan habang umiihip ang hangin sa bintana. Lahat ay malinaw, pero hindi na masakit alalahanin. Ngayon, puro kapayapaan na lang. "Lolo," mahinang sabi niya, "nandito na po ako. Salamat sa pagpapaalala. Hindi ko na kayo malilimutan." At sa sandaling iyon, tila sumabay ang hangin sa kanyang mga salita. Tumampi ito sa kanyang pisngi, at saglit na parang narinig niyang muli ang boses ni Lolo. Mahina, ngunit puno ng lambing. Ang alaala, "Iha, hindi kailangang ulitin para manatili. Kapag tinanggap mo, kusang nagpapahinga." Napangiti si Lara. Tumingin siya sa litrato, saka marahang ipinikit ang kanyang mga mata. Sa kanyang isipan, nakita niyang muli ang lumang bahay. Ngunit ngayon, maliwanag na, maaliwalas, at sa bintana, may isang matandang lalaki na nakangiti. Hindi na niya ito tinawag. Hindi na kailangang magsalita. Dahil alam niyang pareho nilang alam na panahon na para magpahinga ang alaala. Makalipas ang ilang minuto, tumayo siya. Inilibot ang tingin sa paligid.
at muling tiningnan ang bahay sa huling pagkakataon. Hindi na niya ito gustong kalimutan, ngunit alam niyang oras na para magpaalam. "Paalam, Lolo," mahina niyang sabi, sabay ngiti. At sa sandaling iyon, isang dahon ang nalaglag mula sa puno at dumausto sa harapan niya, parang sagot ng hangin sa kanyang pamamaalam. Habang naglalakad siya pauwi, ang araw ay tuluyang lumulubog sa kanluran at ang mga ulap ay nagiging kulay ginto. Walang bigat sa kanyang mga hakbang, walang takot, tanging kapayapaan. Pag-uwi niya sa bahay, inilagay niya ang litrato sa tabi ng kanyang kama. Kinabukasan ay gigising siya ng magaan ng loob dahil alam niyang ang paulit-ulit na panaginip ay tapos na. Hindi dahil nakalimutan niya, kundi dahil natapos na nito ang layunin, ang ipaalala sa kanya ang pagmamahal na hindi kailanman nawala. At bago siya tuluyang makatulog, mahinang sinabi ni Lara, "Salamat, Lolo," sa panaginip na nagpabalik ng lahat. Sa gabing iyon, unang beses sa mahabang panahon, mahimbing siyang natulog ng walang panaginip. Tahimik, payapa, at sa labas ng bintana, ang mga bituin ay tila kumikislap ng mas maliwanag. Parang mga matang nakatingin mula sa langit, nagbabantay, nagmamasid, at nakangiti. Kung minsan, ang mga panaginip ay paalala lamang ng mga bagay na gusto nating balikan, o mga damdaming matagal nang nais magpahinga. Sana, sa gabing ito, nakatagpo ka ng katahimikan sa pagitan ng bawat salita. Salamat sa pakikinig sa Pampatulog Stories. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na kwento. Magandang gabi.